Hindi lahat ng babae ay kayang pagdaanan ang pinagdaanan ni Jinky Pacquiao. Habang hinahangaan ng buong mundo ang kaniyang asawa, siya naman ay tahimik na umiiyak dahil sa sunod-sunod na issue ng pambababae, mga bisyo at mga kontrobersyang halos sumira sa kanilang pamilya. Dumating pa sa puntong handa na siyang tuluyang sumuko. Pero bakit pinili pa rin niyang manatili at paano niya nalampasan ang isa sa pinakamabibigat na pagsubok sa kaniyang buhay? Bago pa man makilala bilang asawa ni Manny Pacquiao, si Jinky Zamora ay isang simpleng dalaga mula sa General Santos City. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilya at nagtrabaho bilang beauty consultant sa Gaisano Mall. Doon niya nakilala si Manny Pacquiao, isang batang boksingerong wala pang kasikatan, ngunit puno ng pangarap. Noong taong 2000 ay nagpakasal ang dalawa. Hindi naging madali ang kanilang pagsisimula. Wala pang malalaking bahay, mamahaling sasakyan at milyon-milyong piso sa bangko. Magkasama nilang hinarap ang kahirapan habang si Manny ay nagsisikap na makilala sa mundo ng boxing. Habang siya ay nasa training camp at palaging lumalaban sa iba't ibang lugar, si Jinky naman ang naiiwan upang alagaan ang kanilang tahanan at ang kanilang mga anak. Habang lumilipas ang mga taon, isa-isang nasakop ni Manny ang iba't ibang weight division at naging isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Kasabay ng kaniyang tagumpay ay ang pagdating ng napakalaking yaman, kasikatan at impluwensya. Ngunit kasama rin ng lahat ng ito ang mga tukso na naging dahilan ng pinakamabigat na pagsubok sa kanilang pagsasama. Noong 2009, naging laman ng mga balita ang pagkakaugnay ng pangalan ni Manny sa aktres na si Krista Ranillo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Maraming ulat at usap-usapan ang lumabas noong panahong iyon. Inamin ni Jinky sa mga panayam noon na labis siyang nasaktan. Ayon sa mga ulat, umabot pa sa 4 na buwan na halos hindi sila nag-usap bilang mag-asawa. Sa halip na magsalita sa media, mas pinili niyang manahimik habang tahimik ding kinakaharap ang sakit. Bukod sa mga isyu ng umano'y pambababae, isa pang kontrobersyang naging malaking usapin ay ang pag-reveal ni Joanna Rose Bacosa noong 2006 na si Manny Pacquiao ang ama ng kaniyang anak na si Emmanuel o mas kilala bilang Eman Bacosa. Nagsampa siya noon ng kaso kaugnay ng suporta sa bata, ngunit kalaunan ay na-dismiss ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa paglipas ng mga taon, muling napag-usapan ng isyu ng sundan ni Eman ang yapak ni Manny sa mundo ng boxing. Bagamat na natiling usap-usapan ang isyung ito sa publiko sa loob ng maraming taon, hindi maikakailang isa na naman itong mabigat na dagok para kay Jinky na muli na namang kinailangang harapin ang atensyon ng publiko habang inuuna ang kapakanan ng kaniyang pamilya. Nalink din si Manny kay Aramina, Valerie Concepcion Cat Ordones at Angelica Schmaing. Kumalat ang iba't ibang haka-haka at espekulasyon, ngunit walang napatunayang ebidensya na nagpapatunay sa mga paratang. Hindi lamang pambababae ang naging problema. Sa mga sumunod na taon, inamin mismo ni Manny na nalulung siya noon sa pag-inom ng alak, pagsusugal at iba pang bisyo. Sinabi niyang ang biglaang pagdating ng kasikatan at napakalaking yaman ay nakaapekto sa kaniyang mga naging desisyon. Habang siya ay nasa labas kasama ang mga kaibigan, si Jinky naman ang naiiwan sa bahay upang alagaan ang kanilang mga anak at panatilihing buo ang kanilang tahanan. Habang ipinagdiriwang ng buong mundo ang bawat panalo ni Manny sa loob ng boxing ring, si Jinky naman ay tahimik na lumuluha sa labas nito. Hindi lamang siya nasasaktan bilang asawa. Bilang ina, kailangan din niyang maging matatag para sa kanilang mga anak kahit siya mismo ay halos mawalan na ng pag-asa. Ayon mismo kay Manny sa kaniyang mga naging testimonya, dumating ang puntong naghanda na si Jinky ng mga dokumento para sa legal separation. Noon niya napagtanto na maari na niyang tuluyang mawala ang kaniyang pamilya. Hindi na ito simpleng tampuhan, nasa bingit na sila ng tuluyang paghihiwalay. Ngunit bandang 2011 ay nagsimula ang malaking pagbabago. Ibinahagi ni Manny na nagkaroon siya ng malalim na espiritual na karanasan na nagtulak sa kaniya upang baguhin ang kaniyang pamumuhay. Unti-unti niyang iniwan ang pag-inom ng alak, pagsusugal at iba pang bisyo.
Sinikap niyang maibalik ang tiwala ng kaniyang asawa at ng kanilang mga anak. Hindi agad nawala ang sakit na naramdaman ni Jinky. Ang tiwalang minsang nasira ay hindi kayang ibalik ng ilang pangako lamang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakita niya ang pagbabago sa kaniyang asawa. Unti-unti ring nagsimulang mabuo muli ang kanilang pamilya. Habang unti-unting bumabalik ang katahimikan sa kanilang buhay, nagsimula ring gumawa ng sariling pangalan si Jinky. Noong 2013 ay nahalal siyang Vice Governor ng Sarangani at nagsilbi hanggang 2016. May mga humanga sa kaniyang pagpasok sa serbisyo publiko. Ngunit mayroon ding nagtanong kung sapat ba ang kaniyang karanasan para sa posisyon. Sa kabila ng mga batikos, ipinagpatuloy niya ang kaniyang tungkulin at sinuportahan ang iba't ibang programa para sa lalawigan. Bukod sa politika, naging matagumpay rin siya sa mundo ng negosyo. Nagtatag siya ng sariling skincare brand at naging katuwang sa pamamahala ng iba't ibang negosyo at investments ng pamilya Pacquiao. Kasabay nito ay naging kilala rin siya bilang isa sa mga fashion icon ng Pilipinas. Madalas siyang makita sa mga international fashion show at nagsusuot ng mga luxury brands. Ngunit dahil dito, naging sentro rin siya ng batikos. Maraming netizen ang nagsabing tila sobra na ang kaniyang pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Ang iba ay nagsabing karapatan naman niyang i-enjoy ang bunga ng pinaghirapan nilang mag-asawa, habang ang iba naman ay naniniwalang dapat siyang maging mas maingat sa ipinapakita sa publiko. Hindi lamang ang kaniyang lifestyle ang naging usap-usapan. Marami rin ang nakapansin sa unti-unting pagbabago ng kaniyang mukha. Naging paksa ng social media ang umano'y pagpaparitoke niya. Sa ilang panayam, naging bukas si Jinky na umaming sumailalim siya sa ilang cosmetic procedures. Para sa kaniya personal na desisyon ito at wala siyang nakikitang masama kung ginagawa ito ng ligtas. Gayunpaman, naging hati ang opinyon ng publiko. May mga nagsabing mas lalo siyang gumanda habang may iba namang mas gusto ang dati niyang natural na hitsura. Sa kabila ng lahat ng batikos, pinili ni Jinky na huwag makipagbangayan sa publiko. Mas pinili niyang ituon ang kaniyang oras sa pamilya, negosyo, pananampalataya at mga gawaing pangkawang-gawa. Kilala ang pamilya Pacquiao sa pagtulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng scholarship, relief operations, pabahay at iba pang proyekto, lalo na sa General Santos City at Sarangani. Ngayon mahigit 2 dekada na silang mag-asawa. Isa na ring mapagmahal na lola si Jinky at madalas na ibinabahagi ang masasayang sandali kasama ang kaniyang pamilya. Tahimik na ang kanilang buhay kumpara noong kasagsagan ng mga kontrobersya at mas nakatuon sila ngayon sa pamilya, pananampalataya at negosyo. Kapag nakikita natin si Jinky Pacquiao ngayon, madaling mapansin ang kaniyang marangyang bahay, mga designer bag, mamahaling alahas at eleganteng pamumuhay. Ngunit hindi iyon ang tunay na sukatan ng kaniyang buhay. Ang mas malaking kwento ay ang isang babaeng paulit-ulit na nasaktan, ilang beses muntik sumuko at dumaan sa mga pagsubok na hindi nakita ng karamihan. Sa huli, ipinakita ni Jinky Pacquiao na hindi lahat ng laban ay nagaganap sa loob ng boxing ring. Sa kabila ng sakit, kontrobersya at mga pagsubok na kaniyang hinarap, pinili niyang bumangon at ipagpatuloy ang buhay. At marahil, iyon ang isa sa pinakamahalagang tagumpay na kaniyang napanalunan.